Kaya po sila nagrarant at galit na galit, gusto ng manakit. Pansinin niyo yung ratings mga kois, ayun o. Yorme Isko Dumaguso with 75% ba ito? 75%. Number of voters, 851,169. O, kita nyo. Mas lamang pa po si Ma'am Amy Marcos ng 17%, 192,000.81200. Tapos Ma'am Hani Lacuna, 7% lamang. Tapos may pakukuhang boto is 74.958%. Ayan po yun. Match up po yun for Mayor of Manila City, set by, ayan po, July 6, July 6 to, anong pizza yan? 2024. So, dyan pa lang mga kois, mga gayas. Well, hindi na, yan po ay hindi po talaga masasabi po nating mind conditioning yan dahil alam nyo naman, isang bayan lang po yung pinagkukunan ng survey na yan. At nakikita nyo naman kahit saan mapunta si Yorme Isko, kahit saang barangay dyan sa Maynila at talagang isinisigaw po nila ay Isko Moreno Dumaguso, bumalik ka na. Kaya po talaga gumagawa po sila ngayon ng kaparaanan para lang lasunin ang isip ng Manileño. Pero ang mga Manileño ay hindi na po talaga papaapikto dahil alam na nila, gusto na nga nilang palitan, gusto na nga nila ngayon na agad yung eleksyon. Yamado po ang ating butihing Yorme Isko Moreno, kaya po sila gumagawa na po ng mga farm trolls. Hapon nagtataka ako dahil never po, bihira lang po nagkukomento sa aking mga post kasi itong mga upload ko o mga LS ko dito sa YouTube ay ni-repost po ko, ni-re-upload ko po ito sa may Facebook page po natin. So nakapagtataka, same time, same minute, ang dami po nila. Farm trolls po sila. Halos isa lang po yung target nila kung walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Ano bang mga issue nila? Ay, walang iba. Yung Boy Binta, yung Divisoria daw. Alam, parang di nyo naman alam kung saan po napupunta yung budget o yung pira ng kita ng Divisoria. At higit sa lahat, alam po ni Mayora Hani Lacuna. Kasi dumaan po yun sa table niya bago nalusot yung pagbibinta ng Divisoria. Kaya wag po kayong maging tanga-tangahan dyan. Well, alam naman natin yung mga gawain ng mga trolls, mga bashers, mga haters ay paninira lang talaga. Kahit alam nila, taga Manila yung iba, yung pag bingi-bingian, bulag-bulagan sa katotohanan. Bakit? Kasi hindi na po sila kikita eh. Kasi isa po sila sa ID at pati. Hindi siya, pati siya. O diba? Talagang hindi po sila matutuwa at galit pa nga sila pagbabalik po si Yorme Isko sa Manila. Yan po ang katotohanan. Real talk po yan. O diba? Nung nakaupo pa si Yorme Isko Moreno, sino bang mga galit dyan? Yung mga tulunggi, si ID at pati. Bakit? Hindi na nila kumikita. Kasi pang sariling interest lang pong nasa isip nila. Hindi yung interest ng karamihan. At huwag nyo pong sisihin si Yorme Isko Moreno na babalik sa Maynila. Sisihin nyo yung kasalukuyang administrasyon. Kasi ang nananawagan na pabalikin si Yorme Isko sa Maynila ay ang taong bayan, ang Manileño, ang batang Maynila. Oo, kaya wag niyong sisihin na nangako na si Yorme Isko Moreno noon na magretiro na bilang isang public servant, ayaw nang bumalik sa Manila. Pero dahil sa kagagawa niyong wala sa ayos, dumami na naman si Idi at Pati, mga tulunggis. Ayan, mismong taong bayan, Manileño, Batang Manila, nananawagan na Yorme Isko, balik ka na sa Manila. Hindi namin random itong kasalukuyang administrasyon.
Walang pagmamahal sa kanyang constituent. O, diba? Nakikita nyo lang, ngayon lang yan sila lumalabas. O, kadugyutan, bumalik na naman dyan sa Kamanilaan. Panglima pa, sa napakadelikadong lugar sa buong bansa, sa buong mundo. O, so talagang hindi po natutuwa yung mga batang Manileño dahil masakit din sa kalooban nila na yung pinaganda ni Yorme Isko Moreno, yung ligasiya, advokasya, ay hindi nagawa. Ang buong akala ni Yorme Isko Moreno noon na talagang magampanan niya, masundan niya, at mapanatili ang kalinisan, kaayusan, seguridad sa lahat ng Manileño o hindi Manileño dyan sa Manila, ay hindi eh. Mismong taong bayan na nakapansin. Well, alam naman natin, napansin ni Yorme Isko Moreno yan. Pero hindi po mahilig si Yorme Isko Moreno na magparinig o maninira ng tao. Pero, wala po siyang magawa ngayon. Dahil mismong taong bayan niya, kung sino yung taong nagluklok niya noon sa 2019 election, na nanalo siya ng pagka-mayor, sila pong nananawagan ngayon na Yorme Isko, bumalik ka na. Dumugyot na muli ang Maynila. So, wag niyong sisihin, wag niyong ituro si Yorme Isko Moreno na traidor. Tinatawag yung traidor. Walang isang salita. Sisihin niyo yung kasalukuyang administration. At huwag niyong sisihin na babalik si Yorme Isko Moreno. Dahil taong bayan po sumisigaw na nananawagan na Yorme Isko Moreno, bumalik ka na. Chill-chill lang po yung tao. Ando, nagtatrabaho po. Pero kayo, putak ng putak dyan. Galit na galit. Kala nyo naman, inaaway kayo. Ayan, kita nyo naman. Si Vice Mayor Che at Chinsa, Che lang. Si Yorme Isko Moreno doon sa USA, Che lang. Nakita pa ni Mamel C, shout out. Nagrant na kayo kahit saan. Gumagamit pa kayo, mga dami account, farm trolls pa kayo. Halatado naman. May comment ba? 100 comments? Tapos 10 minutes? Hindi magkalayo yung minuto? But same time? O anong tawag yan? Tapos pagbisitahin mo, profile hack, tapos yung iba, bagong gawa lang. Yan yung mga galawang desperado. Mga ganid, gahaman sa kapangyarihan. Gagawin ang lahat para manatili kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Diba? Gaya ng sinasabi ko, parang singer lang yan. Mahilig kang kumanta pero yung music walang hilig sa'yo. Yan yung mga tao. Gusto mong magserbisyo. Gusto mo tapusin yung 3 termino, 9 years. Pero ayaw ng mga tao. Saklap, di ba? Saklap. Para kang iniwan ng jowa na isang oras mo pang nakilala, pagtalikod mo, iniwan ka na sa club. Kaya wag na pong ipilit ang ating sarili. Batkos magpakumbaba, ibigay sa mga taong nararapat yung pwesto. Kasi kahit ano pang gagawin mo dyan, gagamit ka pa ng kapangyarihan, pira. Kung ayaw naman ng taong bayan sa'yo, ang baho mo. Mabaho ka pa sa itats ng manok o pusa. Kaya, pag ayaw na ng taong bayan, alams na. Huwag nang manira. Kasi hindi naman naninira yung tao. But cause, siya pa mismo nagsabi sa taong bayan, huwag niyong pagsalitaan ng masakit. Ate ko yan. Mahal na mahal ko yan.
Yan ang mabusilak na puso. Yan si Yorme Isko Moreno, mabusilak ang puso na walang ibang interes sa bayan kundi makapagserbisyo. Mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga batang Manilenyo, nanay, lulo, senior, mga bata, matatanda, mahirap, mayaman, pantay-pantay sa batas ni Yorme Isko Moreno. Ano nang nangyari ngayon? Bakit nag-iiyakan yung mga seniors dyan, mga estudyante? Dili na yung allowance nila, allowances. Nasana yung pagatas ni Yorme Isko Moreno, yung insure. Nasaan na pala yun? Allows na. Wala na bang budget? So may nababasa po tayo doon, isa pong Manilenyo. Ang sabi niya doon, yung administration ngayon, parang, alam niyo ba sa barangay, yung kapitan, kapatid, yung sekretary, kapatid. So anong ibig sabihin yan? Lahat ng proposal, lahat ng budget, walang kabog-abog, approve. Approve yun. Sino ba naman approve? Magkamag-anak. At yung isa pang kapatid, balak pang tumakbo. Napaghalataan na po kayo ng taong bayan. Tama na po. Kaya nga, babalik si Yorme Isko Moreno eh. Dahil napapansin ng tao, idiot pati na po kayo. Noon, ang pinapa, lang ni Yorme talaga, nililinis yung mga idiot pati dyan. Pero napapansin natin ngayon, parang kabilang nga po sila. Taga ngayon, naghahanap po talaga sila ng kakampi. Saan? Doon sa admin. Kita nyo naman sila. Doon na. Yung Manilenyo, Asinso Manilenyo, alliance na sa Lakas, MD, kay Tambaluslos. So naghahanap po talaga sila ng paraan para may panglaban. Kahit walang panglaban sila sa taong bayan, may panglaban sila in terms of funding o salapi. Sa tingin ba nila, mabibili na yung Batang Manila? Parang hindi siguro. Parang magagastos lang po sila ng pera. Ngunit, well, wala namang mali o tanggapin nyo yung pera. Pero yung karapat-dapat, yung iboto. Oh, kita nyo sa survey na yan, naungusan pa nga siya kay Ma'am Aimee Marcos. Pero kung titignan nyo yung chart na yan, napakalayo ng distansya. Ha? Napakalayo ng distansya. Parang ang distansya niyan is Philippines to Saudi or Amerika. Ganun po kalayo. So isa lang po yung ibig sabihin yan. Wala, nagsasawa na po yung taong bayan sa inyo. Kaya gusto na po kayong palitan. Ayaw nyo naman pong umalis pala. Kahalintulad lang yan sa ating administrasyon, sa pagka-presidente, na gusto pa dagdagan ang kanilang termino. Pirmahan na yung tsa-tsa na yan. Yung mga initiative na yan para dyan na kayo tumanda sa mga pwesto.